I think I need to go to my therapist. Tinabi niya ang mga papeles at agad tumayo at saka naglakad paalis. Pumasok si Ella sa backseat ng itim na Ferrari matapos siyang pabuksan ni Mr. Kim ng pinto. Di na siya nagtaka na nandoon si Blake. Naka-casual to ngayon at magka-cruise ang hita ni Blake maging ang bisig nito. Pikit ang mga mata habang nakasandal sa gilid ng bintana. Di tuloy malaman ni Ella kung tulog bang lalaki o hindi. Tahimik lang sila habang nasa biyahe hanggang sa maalala ni Ella hanggang naiwan sa ospital. Hala, yung mangga ko! Mahina niyang naibalong na narinig naman ng tao sa loob ng kotse. Your mangoes are safe, so just close your eyes and rest. Anyaya ng yelong katabi. Napaayos ng upo si Ella. Di naman siya inaantok at nilabang niyang sarili sa pagtingin sa labas ng bintana. Pinikit ang mata at ilang minuto para ipahinga lang sana ang nananakit na mata kakatitig sa tanawing na maramdaman niyang paggalaw ng katabi. Kinuha ni Blade ang ulo ni Ella at sinandal sa balikat niya. Pinigilan ni Ella ang magkaroon ng reaksyon ng sarili. Kailangan niyang kumalma, umaktong tulog at magwala-walaan. Napasilab si Mr. Kim sa salamin ng sasakyan at napangiti sa nakita. Mahina siyang nag-cheer para sa boss niya sa isip niya habang driver naman niya yung natiling bulag sa mga nangyayari sa loob ng kotse. Pakiramdam ni Ella mas bumagal ang oras sa tagal niyang tila tuod na nakasandal sa balikat ng lalaki. Unti-unting dininat ang isang mata para tingnan si Blake. Ang side view face nito ang una na silayan ni Ella dahil nakatanaw to sa labas ng bintana. Wala makikitang emosyon sa itim ng mga mata ng lalaki pero makintab yon sa mga mata ni Ella. Kitang-kita rin ang defined jawline ni Blake dahil sa anggulo nito. Agad niya tuloy na ipikit ang mga mata at saka nagbilang hanggang sa huminto ng sasakyan. Nag-enjoy ka masyado? Hindi alam ni Graziella kung sinong kausap ito pero ang tingin niya siya yon. Tulog ako. Tulog. Pwede na ba akong bumaba? Aren't you enjoying this too much? Agad na paupo ng diretso si Ella na makumpirma niya siyang pinapatamaan nito. Napahima siya sa leg na nanakit at sa katawang namamanhid. I told you, you're suck at acting. Malamig na ani Blake bago lumabas at ng kotse. Umingos lang si Ella. Bagyang namumula ang mukha niya nang lumabas at sumunod papasok sa bahay ni Blade. Nag-stretch siya bago naglakad papasok ng bahay. Napapalibutan ng puno ang buong bahay. Sa harap at likod ay may garden na puno ng iba't ibang uri ng bulaklak. May fountain at swimming pool din. Malaki ang bahay ni Blake. Puti na may grayish linings ang labas noon. Gloomy ang bahay tulad ng may-ari. Hindi sila nagpapansin ng dalawa. Pagpasok sa loob makikita na agad ang sala. Naupo doon si Ella lalo pat may nakita siyang mangga at toyo sa glass ng lamesa. Masaya lamang siyang umunguya habang feel at home na binuksan na malaking flat screen. TV. Wala siyang iniisip ngayon, kung hindi ang magsaya. Hindi pa rin sila nagkakausap ni Montreal tungkol sa mga bagay-bagay. Napansin naman ni Blake ang maligalig na bata sa couch. Nilapitan niya si Ella. Stop eating too much mangoes. Mango lang, walang ES. Hindi ka pa kumakain ng agahan, Ella? Nangunot ang noo ni Blake at matamang tinitigan si Graziella na hindi siya pinapansin. Halos lumabas ang ugat sa noo ni Blake pero ikinalma nito ang sarili. If for this woman, then he can have the word so-called patience. Natiginan lang si Ella sa panonood ng lapitan siya ni Blake. Hindi siya nakalapag nang naupo na to sa tabi niya at nahiga at nagawa pa nitong kumuha ng maliit na unan at nilagay nito sa hitan niya at saka doon inihiga ang ulo. Ilang segundo pa bago nakabawi si Ella. Alis! I'm tired. Nilagay ni Blake ang bisig na mata para ipangtakip. So, nanggigigil si Ella. Kung bubunutin niya ba yon o sasabunutan? Kaso huli na at nahawakan niya ng buhok ni Blake. Sa huli naipon niya na lamang yon sa kamay niya pero hindi naman yon mahatak-hatak. Buisit talaga. Madulas at malambot ang buhok ni Blade. Mukhang alagang-alaga rin yon katulad ng buhok niya ngayon. Sino bang mas babae sa kanila? He? Inambahan na lang ni Ella ng suntok si Blake dahil may takip naman to sa mata. Pinokus na lang niya ulit ang sarili sa pinapanood na palabas at sa pagkain niya ng mangga. Kung may time machine lang talaga, sisiguraduhin niya, babalik siya sa nakaraan kung saan may bubuo pa ng lalaki para mapigilan niya. Maya-maya naramdaman ni Ella ang malalim na paghinga ni Blake, kaya unti-unti niyang tinaas ang ulo nito para umalis. Kaso na may galaw niyang ulo ng lalaki ay mas naramdaman niya, dumoble ang bigat nito. Let's talk. Then talk.
Poker face na ani Ella. Umupo mula sa pagkakahiga si Blake tsaka hinarap si Ella. Isang di pa lang ang naging layo ng mga mukha nila kaya naiurong ni Ella ang mukha. Masama niyang tinignan si Blake. Ano na namang kabaliwan na naiisip mo? Subukan mo lang at talagang tatadyakan na kita. I said, let's talk. May diin ang boses nito na mas ilapit ang mukha sa kanya, kaya tinulak ni Ella ang mukha ni Blake papalayo. E di mag-talk ka? Naiirita ang ani niya pero nang mapansin ang seryoso at hindi nababaling tingin ni Blake ay nangunot ang noon niya. Are you drunk? Nakaamoy siya ng alak sa hininga ni Blake. Tipsy. Inawin nito ang kamay ni Ella. Tama. Kailangan na rin nilang pag-usapan ng mga bagay-bagay, pero di sa gantong oras at sitwasyon. Kung kakausapin siya ng lalaki, bakit kailangan pa nitong uminom? Let's talk after you take a quick nap, Monreal. Ani niya na hindi makatayo dahil hawak ito ang kamay niya at masyado siyang na-trap sa gilid ng sofa dahil katabi niya si Blake at siniksik siya doon. Di nagpatinag si Blake. The baby is mine. Stay here until it comes out. Ako nang bahala sa lahat, Ella. Sinandal nito ang ulo sa balikat niya kaya nanagan si Ella sa kinaupuan. Di sumagot ang babae kaya hinawakan ni Blake ang magkabilang balikat nito. It is mine, right? Nagsalubong ang kilid ni Ella at tinulak si Blake. Of course, anong tingin mo sa akin? Ngunit tulad ng mga attempt niya, hindi niya ito matulak-tulak papalayo. Pumormang isang ngiti sa labi ni Blake tsaka kinintinan ng halik ang balikat ni Ella na agad pinamulahan. What? I will do anything you want. Money and power, I can give everything to you. We can also get back your company. Sinaing ng mga tang tumatapak sa'yo. Inangat na Blake ang ulo para titigan ng taimtim si Ella. Hinaplos niya ang buhok ng dalaga pababa sa pisngi nito. Stay here. Tila tinambol ng kung anong damdamin ng puso ni Ella sa tingin at taplos ni Blake. Is this just because of the baby? I just want my child. Then you have to stay here with me forever? Tumaas ang sulok ng labi ni Blake tsaka mas nilapit ng mukha kay Ella. Nasa labi na ng babae ang tingin nito. What do you mean? Naliliit ang boses ni Ella habang titig na titig sa mga mata ni Blake. Di siya nakagalaw ng maramdaman ang nandalambot na labi ng lalaki sa sariling labi. Nanlaki ng bahagya ang mga mata niya. Kinuha ni Blake ang panahong yon ng panghihina at pagkabigla ni Ella. Binukan niyang labi ng babae ngunit gamit ang dila at mas pinalalim ang halik. Humigpit ang kapit ni Ella sa armrest ng sofa. Parehong lumalalim ang hininga nila dahil sa tensyon sa pag-iisa ng mga dila. Nalalasahan ni Ella ang huling alik na ininom nito. Mahinang napamara si Blake na marinig ang mahinang halinghing ni Ella. Tinas niya ang kamay at ipinasok sa damit ng babae. Binaba ni Blake ang strap ng bra ni Ella kasabay ng pagbaba nito sa cap na suot ni Ella. Kinilabutan si Ella nang maramdaman ang init ng malaking palad ni Blake na dumadampi sa dibdib niya. Blake? Napasinghap ng hangin si Ella na saglit siyang hiwalayin sa labi ni Blake, ngunit agad din itong binalikan ang labi niya. Sinakop ng palad ni Blake ang kanang dibdib ni Ella. Bahagya niya yun pinisil at saka minasahe na nakapagpaungol kay Ella. Malambot at maputi ang dibdib ni Ella, kaya pinigil ni Blake na punitin ang damit nito at angkinin ora mismo. Inihiwalay ni Blake ang sarili sa babae at saka tumayo. Napagod ito sa sariling buhok. The doctor said no physical activity should happen in your first trimester. Tulala at di pa nakakabawi si Ella na sabihin niya ni Blake tsaka siya iniwan. Wait, so nasaan na ang talk nila? Wala pa rin siya sa sarili habang iniayos ang bra at ang damit. What did just happened? Saka lang nagsinkin sa kanya ang sinabi ni Blake makaraan ng ilang minuto. No physical activity in my first trimester? Na it should be no physical activity in my whole pregnancy. Kinalma ni Ella ang sarili maging ang puso, tsaka nilibot ang tingin sa buong sala. Wala naman nakakita? Good. That's good. Hiniga ko ang katawan ko sa magarang kama habang nakatitig lang sa ceiling. Sa kwarto na ikalawang palapag ako dinala na isa sa mga katulong. Malinis at malaki ang buong lugar. After na nangyari sa sala hindi ko nakita at nakasalubong ang baliw na iyon. He just want me to stay here until I gave birth? What does that mean? Kukunin niyang anak ko, does he like me? Hindi ko masabi kung oo ba o hindi ang sagot doon, lalo na't mahirap basahin ang iniisip niya. Masyadong seryosong mukha ng hayop na si Montreal.
Tila ganon siya nung pinanganak at nanatiling ganoon ang itsura ng mukha niya paglaki. Hindi nagbabago. Lumipas nga ang mga araw at sa tuwing makikita ko siya, sa hapagkainan lang sumasabay siya ng kain tuwing umaga at gabi. Aalis para magtrabaho. Minsan maagang uuwi at minsan kung masyadong busy, pinapadala niya si Mr. Kim para sabihin sa akin, hindi mo na daw to makakauwi. Pinapabalahanan daw nito na matulog ako sa tamang oras at wag na itong hihintayin. Umingos lang ako at saka bumulong. Sino naghihintay sa kanya? Tulad ngayon na tahimik at awkward ang pagnguya ko dahil nandun siya at walang emosyon na kumakain. Parang kahit ako yung pagkain sa harap niya, tatakbuhan ko rin sa palayo. Stop staring and just eat. Anito kaya napapitdag ako sa kinaupuan ko, saka nagsimulang kumain. Marami ako kung kumain dahil palagi akong gutom. Normal lang naman yun eh. Pero hindi makamang sumubo na malaki dahil sa elegante pa rin kung kumain si Montreal na nasa gilid ko. Pati nga pagnguya nito, precise. Dahan-dahan lang tuloy akong kumain ngayon kahit gutom na ako. Pagkaraan na ilang minuto, iniayos itong suot na tie at saka tumayo. Kinuha nito at sinuot ang black coat ng isang maid at nagsalita na hindi ako sinusulyapan. Pinigilan ko sumagot ng, "Yes, Dad," sa mga paalala niya. Speaking of Dad, wala na ako narinig na balita sa kanya. Well, as if naman nakakalabas ako para makichismis. Pero dahil may cellphone ako nakita sa kwartong hinatiran sa akin ng maid, wala naman akong nakitang unusual na balita doon. Stop eating sweets in the middle of the night? Natigilan ako sa pagsubo ng ulam dahil sa narinig. Manang, pakitago lahat ng mangga at snacks na makikita ninyo. Anito sa isang babaeng nasa edad 50 at naagad tumango. Yes, sir. Hoy! Hindi ko siya hinabol dahil agad dumalis ang hayop. Gumuso ako at muling bumalik sa pagkain. Hindi ko na nga siya ma-tsempohan para linawin ang gusto niya mangyari tapos ngayon, tatanggalin niya pang stress reliever ko? Nakasimangot ako nang bumalik sa kwarto ko pagkatapos kumain. Pagtayo ko siyang pagsunod sa akin ng iilang maids. Para tuloy akong royalty na laging may nakasunod na maids. Nakakailang. Kahit ano pang pagtataboy ko, hindi sila umaalis. Kaya tinigil ko ang pagsaway sa kanila at dire-diretso na lang na pumasok ng kwarto ko. Oo, akin na to. Inangkin ko na. Sa loob lang naman to nagkakaroon ako ng privacy. Palagi kasing may mga mata na nakatingin sa akin. Kapag naglilibot ako sa malaking bahay ni Blake, ano bang pwede mong gawin? Boring? Si Rian, ang babaitang yon, di man lang ako nagawang tawagan after kong nawala ng ilang linggo. Inis kong pinunta ng contacts ng cellphone ko at pinindot ang pangalan ni Rian na nandoon. Ngunit din ito sinasagot ang tawag ko. Ano kayo nangyari doon? Tinignan ko ang screen ng cellphone ko at saka yung binaba pagkatapos na makailang ulit ko siyang sinubukan tawagan. Bruha talaga. Di ko na lang inisip si Rian at pinuntahan ko na lang siya sa jewelry shop niya pag may oras. At syempre, pag nakalabas ako dito. Dahil sa sobrang pagka-bored, lumabas ako ng kwarto, tinungo ang sala. Napatingin ako sa mahabang couch na inupuan ko ng mga nagdaang araw. Okay, stop thinking about that, Ella. Don't you dare. Napasampal ako sa pisngi ko na malakas, kaya alalang nilapitan ako ni Manang Celia. May nangyari ho ba, ma'am? Wala naman ho. Tahimik akong naupo sa couch. Kung may kailangan ho kayo, sabihin nyo lang. Manggalang at toyo, Manang Celia? Nakita ko nagdalawang isip siya. Pero sabi ho ni Sir, pwede akong kumain ng hapon, di ba? Nagagahan naman na ako. Napatango siya sa sinabi ko at dali-daling umalis. Binuksan ko lang ang telebisyon at pilit na hindi pinansin ang tatlong maids na nasa gilid ko. Nakatayo sila at nakaantabay. Dumating din si Manang Celia na nadalang isang mangkok ng mangga at toyong sausawan. Pagkatapos nakilera rin siya sa mga babae sa gilid ko. Di ko natuloy napigil ang sarili ko. Hindi ba kayo napapagod? Sanay ako may katulong dahil gano'n naman sa bahay, pero hindi yung 24/7 silang nasa tabi mo na ultimo pag-upo at pagtayo ay parang aalalayan ka pa. Hello? May pa at kamay po ako. Sabay-sabay silang umiling. Ikaw, Manang Celia, magpahinga na ho kayo? Maayos lang po ako, ma'am. Nakatingin silang apat sa akin na tila sinasabi, hayaan mo kaming gawin ang trabaho namin at baka matanggal pa kami dahil sa'yo. Tumikim ako, tinloy ang panonood ng cartoons. Kung gusto niyong tumayo dyan, edi tumayo kayo magdamag. Mahimbing na natulog si Ella sa couch. Bagyang nakaawang ang labi nito at mahinang humihilik, kaya't balak sana tong gisingin ni Manang Celia dahil di magandang posisyon ng pagtulog nito.
Saka naman dumating si Blake. Salubong ang kiling ng lalaki na makitang natutulog na si Ella sa couch. Tinignan niya isa-isa ang mga katulong na naroon. Bakit dito siya natutulog? Hindi rin ho namin namalayan, sir. Si Manang Celia ang sumagot dahil tila napipi ang tatlong katulong sa likod niya na mahalata ang takot. Kahit pa nga masasakit na ang tuhod nila, hindi nila iniwan dahil pinagutos ni Blake. Di lang talaga nila namalayan na katulog na to. Kinuha ni Blake ang kumot na hawak ni Manang Celia at siya na mismo ang lumapit at naglagay nun kay Ella. Pagkatapos mainit ang binuhat at nagsimulang maglakad patungo sa elevator ng bahay. Napangiti ng tipid si Blake nang marinig ang mahinang hilik ni Ella. Pagtigil ng elevator lumabas si Blade. Maingat ang mga hakbang niya pero nalimpungatan pa rin si Ella na mababaw ang naging pagtulog. Humihikab to at sa katila batang kinusot-kusot ang mata. Blake? Lumamlam ang mga mata ni Blake. Sa sunod, wag kang matulog kung saan-saan. Anito na di na ganon kalamig ang boses. Ella is still half asleep kaya hindi pa nito na-realize ang paligid. Inaantok siyang sumagot. Iidlip lang naman ako. Kahit na, kung gusto mo akong hintayin, maghintay ka sa loob ng kwarto mo. Ha? Sinong hinihintay ko? Binuksan ni Blake ang kwarto ni Ella at saka lang nagising ang buong diwan niya nang malipag siya ng lalaki sa kama. Di umalis si Blake bagkos sinabad lang nito ang coat. Tinapon sa gilid saka pinatong ang bisig sa tiyan niya habang ulo nito'y nasa pagitan ng balikat at leeg ni Ella. You said no physical activity. Pilit na lumayo si Ella sa lalaki dahil nagiinit ang mukha niya. Stay. Umigpit ang pagkakayakap ni Blake sa kanya. I'll give you your treats tomorrow. Ano ko aso? Bakit di ka tumuloy sa kwarto mo? Sinabihan ko ba si Manang? Shh! I won't do anything to you, so just let me sleep. Nahalata ni Ella antok sa boses nito, kaya hindi na lang siya gumalaw, tila pagod na pagod ang lalaki. Pinigil din paghinga dahil amoy na amoy niyang natural scent nito. Di niya gusto ang amoy ni Blake, okay? Hormones lang to. Hormones lang. Pinikit na lang ni Ella ang mga mata at pilit na hindi gumagalaw. Kahit pa hindi siya mapakali. Dahil ngayon lamang siya nagkaroon ng katabi sa kama at ang lalaki pa at that. Oo at nakatabi na nga niya pero hindi naman gising ang buong diwa niya. Teka, bakit kailangan niya bang alalahanin ang mga bagay-bagay? Naramdaman ni Ella na katulog na si Blake kaya pikit mata niyang nadarama ang hininga nito na tumatama sa leg niya. Ang natural sa na lalaki maging katawan nito na malapit lamang sa kanya. Di niya rin alam kung paano siya nakatulog ng gabing yon. Bese si Ella sa inaamoy na panyo kaya hindi nito napansin si Blake at papalapit sa gawi niya. Nawiwirdohan ito sa mahihinan niyang hagikik. What are you doing? Agad na napadiretso ng tayo si Ella at mahigpit hinawakan ang panyo na tinago niya sa likod ng harapan ni Blake. Wow! Kala ko ba maaga kang umalis? Wala kang pasok? Napansin niya ni Blake pero hindi ito nagsalita. Nilapitan lang siya ng lalaki. Come here. Ha? Takang tanong ni Ella. Saan tayo pupunta? May check-up ka ngayon? Saan? Titig na titig naman sa kanya si Blake at medyo nailang si Ella. Check-up sa utak, Ella. Baliw. Stop saying that word. Napairap si Ella at saka mas inulit-ulit ang salitang yon na ayaw marinig ni Blake. Arte? Ines na napahawak sa noong lalaki, tsaka siya hinawakan sa braso at nagsimulang maglakad palabas ng garden. May check-up ka ngayon, pero pwede ring ipatingin na natin yung utak mo at nang malaman natin kung may mali na ba sa inyo. Malamig ang naging pangiti ni Blake, tsaka niya pinasok sa shotgun seat ng Ferrari nitong sasakyan. Na mukhang walang dahilan ang driver ng lalaki, kaya ito magdadrive ngayon? Napabuntong hininga ng mahina si Ella. Mas lalo tuloy naging awkward ang sitwasyon niya. Teka, hindi pa ako nakakapagbihis. Nakasimangot na aniya. Ang suot niya lamang ngayon ay malaking t-shirt at itim na cotton pajama habang nakatsinelas lamang siya. Pero di pa rin siya pinapansin ni Blake na nagsimula ng paanda rin ang sasakyan. Oy! Tinusok niya ang braso ni Blake ngunit hindi na siya tinapunan ng tingin ng lalaki. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob na biglang tumama sa kanya. Pero ang gusto niya lamang gawin ng mga oras na yon ay magdadaldal. Psst! Natatawa siyang sumitsit. Inawakan niya ang tiyan at mas nilabas iyon. Look, it's getting bigger. Kung lilingonin ba kita, makakarating tayo sa pupuntahan natin? Sungit? Muling umayos ng upo si Ella.
Ang hirap kayang maghanap ng topic, tapos babarahin lang siya ng balo na si Montreal? Pasalamat nga to't kinakausap niya pang lalaki. Nagsalubong ang kilay ni Blake nang marinig naman si Ella, ngunit nasa daan pa ang focus ng tingin nito. Nakangiti si Ella nang ilabas ang picture ng ultrasound nitong nakaraan. Palagi niya kasi yung hawak. Dinukot niyang litrato mula sa bulsa, saka iyon tiningnan. Hoy baliw, Montreal! Oh? What? Iritang anito kaya't natawa ng palihim si Ella. Can't you see that I'm driving? Eh di wow. Wala lang, gusto niya lang talaga tong kulitin. Nagkiwit balikat na lang si Ella at saka tinuon ng pansin sa hawak na ultrasound at picture. Napasilya pang saglit ton si Blake pero wala itong naging ibang reaksyon.